Hello everyone! Day off ko ngayon, pero alam nyo na bilang isang nanay at caregiver, hindi natatapos ang trabaho. Pero instead na magreklamo, gagawin natin itong masaya. Habang naglilinis ako, sasagutin ko rin ang lahat ng mga tanong ninyo tungkol sa pagiging caregiver, mommy life at buhay dito sa New Zealand. So let's go! Maraming nagtatanong sa akin kung paano ko nababalanse ang pagiging isang caregiver at pagiging ina. Mahalaga ang routine, lalo na kung kailangan ng pagsabayin ng trabaho at ng pamilya. Bilang isang caregiver, may shifting schedule ako. Pagdating sa gabi, focus naman ako sa trabaho bilang caregiver. Pag-uwi, mommy mode naman ako, kaya mahalaga ang good time management. Hindi lahat ng bagay kailangan gawing sabay-sabay. May mga araw na mas importante ang pamilya, may araw naman na mas marami kang work responsibilities. Piliin kung ano ang dapat unahin at huwag masyadong i-pressure ang sarili. Minsan nakaka-stress ang pagiging caregiver at mommy. Pero kapag nakita ko masaya ang mga anak ko o yung inaalagaan ko sa trabaho, parang worth it lahat ng pagod. Bilang caregiver ma'am, mahirap pero fulfilling ang buhay. Basta may sipag, tiyaga at pagmamahal, kakayanin natin. Marami rin ang nagtatanong kung paano magsimula sa caregiving at kung ano ang dapat ihanda bago pumasok sa trabahong ito. Gusto kong i-share ang tips na ito para sa mga gusto maging caregiver. Kailangan mong maging maunawain, matyaga at may malasakit sa mga inaalagaan mo. Kung mahal mo ang pagtulong sa iba, mas magaan ang magiging trabaho mo. Bilang caregiver, madalas kang magbubuhat, mag-a-assist at tatay na matagal. Kaya mahalaga ang good physical condition. Simple stretching exercises at tamang pahinga ay makakatulong para hindi madaling mapagod. Ang trabaho natin ay hindi lang tungkol sa pag-aalaga ng pasyente. May interaction din tayo sa pamilya nila at sa mga katrabaho. Mahalaga ang communication skills at pagiging patient. Hindi lang physical na trabaho ang mahirap. Minsan, may emotional challenges din. May pagkakataong makaka-attach ka sa mga inaalagaan mo. Kaya mahalaga ang emotional strength at tamang mindset. Ang pagiging caregiver ay isang rewarding na trabaho. Kung pangarap mo maging caregiver, huwag matakot magsimula. Basta may puso at tiyaga, magiging successful ka sa trabahong ito. Maraming nagtatanong kamusta ang buhay dito, mas maginhawa ba talaga, mahirap ba mag-adjust? Una sa lahat, hindi mura ang buhay dito, lalo na kung may pamilya ka. Kailangan mong planuhin ang gastusin. Ang renta ng bahay, groceries, at transportation ay medyo mataas. Pero ang sweldo rin naman ay sapat para mabuhay na maayos. Isa sa gusto ko dito ay work-life balance. Dito, mahalaga ang family time. Karamihan ng trabaho, may tamang pahinga at hindi ka palaging stress. Pero syempre, depende pa rin sa trabaho mo at kung paano mo i-manage ang time mo. Mababait ang mga tao dito, very friendly at hindi sila mahilig sa stress. Pero bilang isang immigrant, kailangan mo matutunang makisama, intindihin ang accent nila at alamin ang kultura nila. So that's it for today's vlog guys! Thank you for watching! Kung may tanong kayo about living in New Zealand, caregiving and parenting guide, i-comment nyo lang sa ibaba. Don't forget to follow and like. Bye guys! See you in my next vlog!